Mga biyan ka mga kauturan, nagalambot naman sa inyong mga puluyan ng aton pinasay nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Palatuntunan ini nga nahalad sa pagpamalandong kag sa pagtuon sa mga pulong sa aton Ginoo. Kag sa pagwali sa mayong balita sang kaluwasan nga si Kristo Jesus namatay, nabanhaw kag magabalik liwan. Aton ang kayunan sa sining adlaw sa pagpamati sang mga pulong sa aton Ginoo gikan sa alagad Pastor Neil Velces. Ang dinalan sa kasulatan niya aton subong pagpamanadungan sa sininga adlaw makita sa Genesis kapitulo 1 kag magabasa ako diri sa bersikulo 20 tubtob sa bersikulo 23. Ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa aton kag ang Dios nagsiling magdagaya ang mga tubig sing buhi nga mga tinuga kag maglupad ang kapispisan sa ibabaw sang duta sa wayang nga kahawaan sang mga langit. Gani ang Dios nagtugas ng dalagkong mga gadya sa kadagatan kag sang tagsa katinuga nga buhi nga nagagiho nga nagadagaya sa mga tubig suno sa ila mga sari kag sang tagsa kapispis nga pakpakan suno sa iya sari. Kag nakita sang Dios nga ini maayo. Kag ang Dios nagpakamaayo sa ila nga nagasiling magmabungahon kag magbuad kag magtugob sang mga tubig sa kadagatan. Kag ang kapispisan magbuad sa duta. Kag may kagabihon kag may kaagahon. Ikalimang adlaw. Kabay pang Ginoo magapakamaayo sa sining dinalan sa kasulatan nga aton nga ginbasa Genesis chapter 1 kag amo ini ang paglaragway diri sa pulong sa Ginoo sa aton sang sa ikalima nga adlaw sa pagtuga niya sa sininga kalibutan. Diri naton makita kag masapuan ang tion sa ikalima nga adlaw ang Dios nagtuga sang mga kasapatan kag hindi lamang amo ina kundi diri man naton makita kung aton ini pagapadayunon ang ininga dinan sa kasulatan diri sa bersikulo 24 tubtob sa bersikulo 25 makita naton sa ikaanom nga adlaw nagtuga pagidra sing mga kasapatan pagiduga nga makasapatan ang aton ni Dios kag upod man dira ang tawo kag amo ining aton pagatun-an subong. Ang aton nga topiko nga ginalantaw amo ang ginatawag naton diri the theological meaning of human creation. Ano ang kahulugan sang pagtuga sang Dios ang tawo? Kag ang isa ka mga kamatuoran diri nga aton pagasabton subong ano ang kinalain sang tawo sa makasapatan. May ara subong mga teorya nga nagalagaw nga wala sing kinalain ang tawo sa sapat labi na gid sa amo. Kay ang may madamo dirang aspeto kuno sang amo nga daw pulo parehas sa tawo. Kag ang isa pagidra nga makita nila ila kuno nga obserbaran ini nga ang batasan sang tawo daw pros man sa sapat. Ti wala man gid sa kinalain ang tawo sa sapat. Amo ni nga para sa iban ang tawo nagikan ini siya sa sapat. Pero kung lang taon nato ng pulong sa Ginoo, tamaan gid ka klaro nga may kinalain ang tao sa kasapatan. Wala sa payan niya ini sila tanan-tanan gintuga. Ang makasapatan gintuga san Dios, ang tao gintuga man san Dios, and yet there is a distinction between humans and animals. Kag amo ining aton niya pagatun-an sa sininga pamalandong naton sa pulong sa Ginoo. Kag bago sina magapamati kita na isang isa ka ambahanon. Savior like a shepherd amo ato ang titulo sa kalantahon niya aton niya ginpamatian. Kag isa kabutan dira nga aton bala marilisar nga kita nga mga katawan ikaw ako kinalanon gid nga may manugtoy-toy sa aton. Hindi kita mabuhi kung wala sa may nagagiya sa aton. Inang hambal-bala nila nga I am the captain of my soul. Isa ina ka butang kon ato lang taon hindi ina ya matuod kay nga man hindi kita makasarang sa pagkapitan sa paggiya
sa pagtuytoy sa aton mismo kaugalingon. Kinanglanon naton ang Dios naton, among dako naton yung manugpahalab, kay siya gid lamang kag wala na sa iban pa ang matutuod gid nga padayon sa paggiya sa aton, sa pagtipig sa aton, sa paghimuno sa aton makinahanglan, kag subong man nga makatag sa aton sa matutud nga seguridad kag kaluwasan, kag subong man dako nga assurance nga wala sing anuman nga butang nga matabo sa aton, kasiguruhan nga wala sing anuman nga butang nga matabo sa aton nga indi niya tugot kag plano para sa aton. So amo inigili, kunyara ikaw sasabak sa aton Ginoo, you are in the right place. Why? You have the all-powerful God, our Creator God, who is able to rightly protect you from any harm, to provide you from all your needs, and also to give you hope and meaning in life. So muning katahom, kung ara kita sasabak sa aton Ginoo, may mga butang nga naangkon kita nga wala imaangkon sa iba niya katawan. Kaya man, tungod yara kita sasabak kag sa tiilan sa aton Ginoo. Now padayon kita diri sa aton nga ginatun-an, kag ang ginatun-an naton subong amo ang ginatawag naton humanity, ang ginatawag naton katawhan. Ano ang pagkapinasahi bilang isa ka tawo? Ano ang kinalain sa isa ka tawo sa isa ka sapat? Kag ano ang relasyon sang tawo sa Dios nga nagtuga sa iya? Kag anong relasyon niya sa mga isig kapariyo niya nga gintuga man? Sa kasapatan, sa kalangitan, sa palibot niya iyan, sa mga katamnandra, kag sa kadutaan, ano ang relasyon naton? Kay katahom bala, kung lang taon naton diri, nga mo sini, sa pagtugas ang Ginoo sa aton, may tuyo gid siya. Kag sa pagbutang niya sang iya dagway, kag kaangay, sa tawo, may tinutuyo ini siya. And that particular image and likeness that God gave to man made him distinct from the rest of creation, and even made him special among all the creation. So amo nang aton pagatun-an sa sininga pagpamalandong naton subong sa pulong sa Dios. Now, kung lang taon naton ikaduwa na ini nga ugna sa aton nga pagtuon sa sininga kamatuoran dili natuoy sa ginatawag naton humanity, ang katawan bilang gintuga sa Dios. Una diri nga makita naton kag aton ininga naton ansa nagligad na humans have no independent existence. Meaning to say, as human beings, we have a starting point. May ginsuguran gid kita. Kag hindi kita makapadayon kung hindi kita magpakigupod, magpabilin sa persona nga nagtuga sa aton. Amo ini nga kun aton gili lang taon, makita naton sa puno sa Dios nga mo sini. Wala sa payan nga ang tawo magambal siya nga hindi siya magtuo sa Dios. Hindi siya magsalig sa Dios. Para sa iya wala sing Dios ang kalibutan. Pero anong ginambaldra sa Biblia sa aton? They are considered fools. Nga ang pulong dra nga buang-buang, hindi ini tawo bala nga hindi kabalo mag-isip. Wala ini gapakita sang tawo nga nagalagaw sa tunga sang dalan, ugto sa kainitan, kag nagauba, kag nawala ka paligo, kag kung mag-agi ka, buyon kaniya sa bato. Hindi amo ini ang fools, ang buang-buang nga ginambaldra sa Biblia sa aton. Ang fools nga ginambaldra sa Biblia sa aton, tawo nga kabalo mag-isip, kabalo magbinag-binag. May maayo nga panguna-una. Maayo in a sense nga makapanguna-una siya sa insakto, pero amo sini. Wala niya ginabutang sa etikipusoon, kag wala niya ginapresyar ang ini nga mga panguna-una nga maayo. Kung sa aton pa, he tend to suppress the truth. Wala sa panya nabalaan niya ang kamatuoran, pero hindi siya magpati sa kamatuoran. Wala sa panya na batsagan niya nga may Diyos gid ang kalibutan, pero para sa iya, hindi siya magtuo. Hindi siya magbaton sa sina nga kamatuoran. Amo ina ang fools nga ginambal sa Biblia sa aton. Nakita niya insakto, pero hindi siya magtuo. Hindi siya magbuhat.
sang nagakaigo o kon insakto. And you know what? Diri naton makita galing nga mo sini. What you think does not change your state. Kung sa aton pa, ang anuman nga butang nga ginaubra o kung ginapangunauna nimo, hindi makakambyo sang imo yang estado. Kung sa aton pa, ang isa ka tawo nga wala nagapati ang Diyos, hindi lang magambal ang Diyos siya nga okay, ti wala ka man gapati sa konti. Sige, quits na lang kita. Wala man ko labot sa imo, wala ka man labot sa akon. Hindi amo sina. Bala sa Biblia sa aton, as it is appointed unto man once to die, but after that the judgment. May paghukom gid. Nagatuo ka man niya may Diyos, may paghukom ka man sa aton Diyos. Wala ka magatuo nga may Diyos, hukman ka man Japon sang Diyos. Kaya nga man, siya ang nagtuga sa aton, and we cannot live independently from Him. Amo ina ang kamatuoran nga makita naton diri. Kay siya among manunuga. Kag tungod siya among manunuga, may panalabton kita sa iya. Amo ina ang kamatuoran diri nga makita naton sa sini nga punto diri nga ginalantaw naton. Now, nakita tanay na. Kag ikaduha diri nga nakita man naton amo sini. Humans are part of the creation. Ang tawo bahin ini siya. Ang katawhan bahin ini siya sang madamo pagid nga gituga sang Dios. Kulang taon naton Genesis chapter 1 verse 1. Tamaan gid kaklaro ang ginabal sa Biblia sa aton, sa ginsuguran gintuga sang Dios ang mga langit kag ang duta. But silingon sini, ang tanan-tanan niya yara sa langit, ang tanan-tanan niya yara sa duta, gintuga sang Dios. Upod dira ang tawo. Amo ina ang kamaturan dira nga makita naton. That's why kung aton lang taon sa Genesis kapitulo 1 versikulo 27 aton ini nga ginbasa nga nagtuga ang Dios sang tawo. Di ba? Kag sa pagtuga niya sa tawo, subong gintuga niya man ang bilog nga mga kapispisan, ang bilog nga mga kasapatan, tanan-tanan ini. Ang ginabal sa Biblia sa aton sa versikulo 31, tama gid kaayo. Nakita sa Dios ang tagsatag sa kabutang nga nahimo niya. Sa kaanom ini nga adlaw, no? Kag anong ginambal na dira? Kag yari karon tama gid kaayo. You know what? When God created this universe, He saw everything and it was very good. Amo nang gingamit sang Biblia sa aton tama gid kaayo. Upod dira ang tawo. Now, sa ginambal naton, ang tawo gintuga subong kasapatan, ang kapispisan, ang kalangitan, ang kabukiran, ang katamnan, tanan-tanan gintuga sang Dios. Kagari, diri naton makita nga wala sing kinalain sa sinilang anay nga punto ha. Wala sing kinalain ang pagtuga sang Dios sa tawo kag sa makapispisan, kag subong man sa mga kadagatan, kabukiran, katamnan. Kay tanan-tanan inigintuga sang Dios. May dako nga kinalain sa tunga sang tawo kag sang Dios. Kay ang tawo yano tinuga lamang. Ang Dios yano manunugagid siya. Pero wala sing dako nga gap nga kinalain sa tunga sang tawo kag sang tanan-tanan nga tinuga sang Dios. Kaya nga man, tanan-tanan ini ang tawo kag ang tanan-tanan nga gintuga sang Dios, tinuga ini sila tanan-tanan. That's why ang idea diri nga makita naton nga amo sini. There should be harmony among created beings as well as the creation of God. May ara gid pag-isa. Kaya nga man, isa man ang nagtuga mo. Pero ang masubo, may ara ginatawag kita pagbangigay. May konflikto, may disharmony nga natabo. Kag ang masubo pagidri, this disharmony came into existence not because of the animals, of the plantation, of the skies, rather because of man. Tungod sa tawo, nahulog ang tao sa pagpakasala, ano ang natabo? May ara dako nga disharmony nga natabo. Ang kasapatan, anong natabo sa ila?
nagmabangis ini. Ang mga kalangitan, anong natabo? Makahalit ang kilat. Ang ulan gasululubra na. Nagaanaw, nagabaha. Ano pagid? Ang mga katamnan, may mga hilamon nga makadagta sa maayo kung tani nga pag-ani. So ano ini nga amo ining natabo sa kalibutan? Kung lang taon naton sa Genesis Kapitulo 3 kami natabo, dira anong natabo? Nahulog ang tawo sa pagpakasala. And because of that, this harmony came into existence. Amo niya kun aton gili lang taon, makita naton nga ang ini nga mga butang maapresyar pagid naton the natural calamities. Maapresyar naton kung makita naton ini in the light sa ginobra sang tawo. These calamities came into existence, came into the scene, into the picture. Why? Because of the sinfulness of man. So para yun lang kita, no? Agad di mas mentiondihan pagid naton ini. Now, ikatatlo diri kamatuoran niya makita naton subong amo sini. The human has a unique place in the creation. So, kagina ang aton ginalantaw nga wala man sa kinalain. Ang tawo kag ang iban nga maging tugas san Dios kay parehas malangagin tugas sila san Dios. Pero sa piyak ka bahin, may kinalain gid. Anong kinalain diri? Kung lantaw naton sa pulong sa Ginoo, makita naton masami ginhambal diri sa Biblia sa aton. Sa pagtuga niya sa kasapatan, sa pagtuga niya sang mga katamnan, ano ang isa dira kabutang nga makita naton? Ang phrase according to their kind. Amo ina ang masami nga ginasambit sang aton nga Ginoo. Kag sa pag-abot sa tawo lain, ang paglaragway sa pulong sa Ginoo sa aton sa tawo ano? Made in the image and likeness of God. Now there is a distinction nga makita naton. Humans are placed over the rest of creation to have dominion over it. Amo ini ang kamatuoran diri nga makita naton. Now, katawong bala no, may isa diri ko ka by reference Bible nga na kita kag katawom sa iyang komentary concerning sa ginatawag naton image of God. Kung aton nga lantawon dira sa Genesis chapter 1 verse 26 nagambal din ang Biblia sa aton, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Sa ginambal naton, wala ini naghambal parte sa mga manugtunda sa mga angheles, kundi naghambal ini sa tatlo ka persona sang ginatawag naton Trinity. Amo ning ang pulong dira gamit us, our. So, kung ato ng taon, ano ining image? What is the image of God in man? Now, amo ini ang iyang nga comment diri. The traditional view is that God's image is certain moral, ethical, and intellectual abilities. A more recent view, based on Hebrew grammar and the knowledge of the ancient Middle East, interpreters believed that the phrase, let us make man as our image. So kung sa aton pa, ang maayo gali nga pagbasa naton sini, let us make man as our image. Hindi gali, let us make man in our image. Kundi as, kapareho sa aton nga dagway, kapareho sa aton nga kaangay. Amo inigli, no? Gani ari ang iyang example diri. In ancient times, an emperor might command statues of himself to be placed in the remote parts of his empire. These symbols would declare that these areas were under his power and reign. So God placed humankind as living symbols of himself on earth to represent his reign. Amo ni giling makita naton sa mga ginahimo sa mga katawan sang una nga panahon. Kung ako hari, kagusto ko ipakita ang akong gahom sa lugar nga sa diin hindi ko permi mabisitahan, hindi ko makita, hindi ko magatuan, anong obrahon ko?
Mapahimo ako sang estatwa nga kaangay sa akon. Kag tapos manduan ko ang akon nga mga katawhan. Nga dalon nyo ini nga estatwa kag ibutang nyo ini sa sini nga duog. Kay paagi sa sina nga estatwa nakon, mapahayag ko sa mga katawan nga ako amo ang nagadumala hari sa sini nga lugar. Now, katahom sa sini bala nga paglantaw naton sa sini bala nga dinan sa kasalatan kay amo sini. Amo ini ang aton gali nga role bilang mga katawan. We have this distinct role, purpose, why God, among the many creations, God chose man to be His image bearers. Sa ano nga tinutuyo? Agud kita gali ang magpahayag sang gahom sang Diyos sa ibabaw sang sini nga mga tinuga niya. Naulang taon naton bala no? Kung usisaon naton ang pulong sa Ginoo sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 22, nagambal din ang Biblia sa aton. Kag ang Diyos nagpakamaayo sa ila nga nagasiling sa mga kapispisan ini sa mga kasapatan amo ining ginobra sang Diyos ginpakamaayo sila sang Diyos amo ning ginambal sang Ginoo sa ila magmabungahon kag magbuad kag magtugob sang mga tubig sa kadagatan kag ang kapispisan magbuad sa duta. Ginpakamaayo sila sang Diyos, be fruitful and increase in number and fill the water in the seas and let the birds increase on the earth. Be fruitful and increase in number. Amo inang pagpakamaayo sang Diyos sa mga kasapatan. Pag-abot sa pagtuga niya sa tawo. Sa ginambalaton ang tawo ginbutangan sang Diyos, gintuga sang Diyos, kaangay sa dagway niya. No, amo nang ginambaldra sa Biblia sa aton sa dagway kag sa kaangay niya. Kag amo niya ang iya nga pagpakamaayo sa mga katawan. Sa versikulo 28 sang Genesis Kapitulo 1, amo nang ginambal niya. Kag ang Dios nagpakamaayo sa ila. Ang Dios nagpakamaayo sa mga kapispisan kag sa mga kasapatan. Ang Dios nagpakamaayo man sa katawan. Kag ang Dios nagsiling sa ila, magmabungahon kag magbuad kag magtugob sang duta kag pakaagalon sa iya, kag magahom sa kaisdaan sa dagat, kag sa kapispisan sa kanginan, kag sa tag sa kabuhi nga butang nga nagagiho sa duta. Ang mga kasapatan, ginpakamaayo sang Diyos, 3 ka butang. Kung ato lang taon dira, be fruitful, increase, and fill the water and the earth. Amo nang makita naton, 3. Pag-abot sa tawo, 5 iya. Ginkopyaman sang Diyos ang 3 pero nagdugang sa sang 2. Be fruitful and increase in number, fill the earth. Pero ari ang gindugang sang Diyos. Subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the water. Gindugangan sang Diyos. Anong gindugang sang Diyos? Rule over, subdue it. Nga ayhan gindugang ini sang Diyos. Sa pagdugang sang Diyos ang 2 ka mando, amo ini ang naghimo nga may kinatuhay ang tawo gikan sa amo, gikan sa kasapatan, gikan sa mga katamnan, gikan sa kalangitan. Kaya nga man, He has that capacity to represent God in the whole creation. Abyan, ano ayan ang rason nga wala kita ginpanugutan sang Dios nga maghimo sang iya image? We are forbidden to make any graven images of our God. The reason is this, because He has already done so by creating man. Nagtuga na ang Dios suno sa dagway kag kaangay sang sa niya sa tawo. Karon ang tao mahimo pagidya sang kaangay kag dagway sang Dios, hindi pwede na. Kaya nga man, nagimo na niya ang Dios pagi sa tao. We are created according to the image of God. Amo ni gali ka importante nga makita naton nga amo sini. Amo ni nga hindi kita wala kita ginapanugutan sang Biblia nga magpatay sa aton isig kapareho nga tawo. Kaya nga man,
it's like killing the very Creator Himself. Why? Man was created according to the image of God. Makapatay kita sa kasapatan para makaon naton. That's part of our subduing, ruling work. Ang mga kahilamunan dira, ang mga katamnan dira. Pero sa tao yalain, we're forbidden to murder. Why? Because man, bisan ano pa na siya, he is created according to God's image. And by killing man, you are actually killing the very Creator, the one who created man. Amo ni gili ka importante nga makita naton kay paagi sinimataga naton kabilianan ang pulong sa Dios. Kung ikaw maestra, hatagan mo sa kabilianan ang mga kabataan. Hindi ta pagikayan, hindi ta pag i-anon-anon ng kabataan kay nga man. They're created according to God's image. How we treat them is how we treat our God, our Creator also. Ikaw, Iloy, amay sulod sa panimalay, palanggaon tang aton mga kabataan, bisan ano pa na sila. Because they are created according to God's image, just like us. And by loving them, we are actually loving the very Creator who created them. Amo ni importante. Ikaw asawa, bana, higugmay mo asawa, higugmay mo bana. Kaya nga man, he is or she is created according to God's image as well. Gani, kabay pa, nga sa sining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, may mabutanggit kita nga matun-an, nga we are created according to God's image. And by doing that, we should love each other, respect each other. Why? We are loving and respecting the Creator, our God, as well. Hining inyo alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.